January 7, 1948, isang Kentucky Air National Guard pilot, si Captain Thomas F. Mantell, nagpapalipad ng kanyang P-51 Mustang fighter plane malapit sa Franklin, Kentucky. Matarik na pataas ang lipad ng fighter plane at sa sobrang taas ng altitude, bumaba ang oxygen na siyang dahilan para mawalan ng malay si Captain Mantell na nagresulta sa pag-crash ng eroplano. Pero bakit ang insidenteng ito naging isa sa pinaka-publicized early UFO reports? Ito'y dahil ang hinahabol ni Captain Mantell, isang UFO. January 7, 1948, ang mga local police nagsimulang makatanggap ng mga reports ng UFO sightings mula sa mga residente ng Maysville, Owensboro at Irvington sa Kentucky. Inilarawan ng object bilang circular at nasa 100 meters ang diameter. Cone shape or teardrop ang karamihan sa description na may tila orange light sa ilalim. Inireport ito ng mga pulis sa military officials sa Godman Air Force Base malapit sa Louisville. 1:15 p.m. nabasa ni Sergeant Quinton Blackwell ng ATC Tower ng Godman ang mga reports. Nag-check siya sa ibang installation at nalaman niyang walang official o unofficial flight sa area. 1:45 p.m. sinubukang tingnan ni Blackwell ang kalangitan sa area at doon niya nakita ang UFO. Ang itsura nito para kay Blackwell at sa kanyang mga kasamahan, hindi weather balloon o aircraft. Halos isang oras itong palutang-lutang lamang sa isang posisyon. 2:20 p.m. apat na F-51 Mustang fighter planes ang papalapit sa Godman Base. Nagmula ito sa Marietta Air Force Base papuntang Stanley Ford Air Force Base. Ang flight pinangungunahan ni Captain Mantell at sila ang tinawagan na tinatasan ni Blackwell na mag-imbestiga sa object. Maraming debate sa kung ano ang totoo sa mga susunod na mangyayari. Ang flight pumunta sa location ng object. Kinailangan naman bumalik ng isa sa mga eroplano dahil kaunti na lamang ang fuel. Nang makarating sa lokasyon, nakita ni Captain Mantell ang object habang papataas pa rin ang lipad ng mga fighter planes. Sa 14,000 feet ito ang report ni Mantell. The object is directly ahead of me and above me now, moving at about half my speed. 3:15, ito naman ang report ni Captain Mantell. It appears to be a metallic object or possible reflections of sun from a metallic object, and it is of tremendous size. I'm still climbing. The object is above and ahead of me, moving at my speed or faster. I'm trying to close for a better look. Pagdating ng 15,000 feet, ang dalawang wingmen kinailangan bumaba at mag-level out. Wala kasi silang high-altitude oxygen equipment. Sinabi ni Mantell na susubukan niyang itong lapitan hanggang 20,000 feet at kung hindi siya makalapit dito, ay ititigil na niya ang paghabol sa object. Ilang sandali pa nawalan na ng radio contact. Nang makabalik ang dalawang wingmen sa airbase, nag-report ito tungkol sa nakita nilang object. Nag-refuel at bumalik sa lokasyon para hanapin si Captain Mantell. Ngunit hindi na nila nakita ang fighter plane, pati na ang misteryosong object. Ilang sandali pa nakita ang nag-crash na eroplano ni Mantell. Nakita sa isang farm, 5 miles south ng Franklin, Kentucky. Ang walang buhay na katawan ni Mantell inalis ng mga bumbero mula sa aircraft. Ang kanyang relo huminto sa 3:18 p.m., ang oras ng pag-crash. Kahindik-hindik na mga kwento ang inilabas sa mga pahayagan at media, istorya ng mga aliens, death rays at radiation. Ngunit ang mga istoryang yan, dininay lahat ng Air Force at ng iba pang government officials. Ang opisyal na istorya, nagkamali ang lahat. Napagkamalang UFO, ang planetang Venus. At si Mantell umabot sa 25,000 feet na walan ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Sarado ang kaso. Noong 1948, limitado ang kayang gawin ng mga researchers. Generally, ang otoridad pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan. Walang internet na magpapabilis sa pagkalap at pag-cross-reference sa mga impormasyon. Kaya't hindi katakataka na nang sinabi ng media ang explanation na napagkamalang UFO ang Venus, ay tinanggap ito ng karamihan. Sa panahong yun, ang Venus tila nasa tamang lokasyon ng UFO sighting. Pero hindi ito magpapakita ng malakas na ilaw.
Hindi tugma sa description ng mga witnesses. Ang Venus ng panahong yon, tila isang bituin lang sa kalangitan. At sa 6 na dekadang lumipas, walang Venus phenomenon ang muling nai-report sa area. Nagbigay naman ng suggestion si Professor Donald Menzel. Sinabi niyang ang phenomenon maaring Farhillion effect, mas kilala bilang sundog. Nangyayari ito kapag ang sunlight nagre-reflect sa mga ice crystals sa mataas sa parte ng atmosphere. Pero hindi rin tutugma sa description ng mga witnesses. Para maging pare-parehas ang description, dapat nakatingin ang lahat ng mga witnesses sa parehas na anggulo. Pero hindi ganoon ang nangyari. Paiba-iba ang anggulo at altitude ni Mantell. Malalaman niya agad na sundog ang kanyang hinahabol. May mga espekulasyon na ang nakita mula sa tower sa Godman Air Force Base ay lenticular clouds. Sinasabi sa weather reports na maaaring may ganong clouds nga ng mga oras na yon. Ngunit hindi pa din ito tugma. At alam ng mga piloto at personnel sa airbase ang lenticular clouds. Hindi nila ito mapagkakamalang UFO. Isa pang theory ay maaaring sikretong advanced military aircraft ito. Maaaring high altitude airship ito. Bagong bersyon ng 1945 K-class blimps. Kaso wala ring patunay sa theory na yan. Si Dr. Hynek ang orihinal na sumulat ng Venus Report. Ngunit di kalaunan binawi niya ito at sinabing hindi nga ito Venus. Napagtanto ng otoridad na mahinang paliwanag ang Venus phenomenon kaya't lumipat sila sa iba pang paliwanag. Diyan pinasok ni Dr. Hynek ang kakaibang object, ang Skyhook balloon. Ang Skyhook ay isang US weather balloon project at sa panahong iyon classified ang proyekto. Kaya't lahat ng involved sa insidente walang alam sa Project Skyhook. Ang Skyhook kayang umabot sa taas ng 100,000 feet. Metallic din ang kulay nito na kayang mag-reflect ng sunlight at nagbabago ng hugis depende sa altitude at gas na nasa loob ng balloon. Sa mas mababang altitude, korting teardrop ito o cone at sa mataas na altitude nagiging oval dahil nag-e-expand ang gas sa loob. Dahil dyan malaki ang tsansang ito ang paliwanag sa UFO na na-encounter ni Mantell. Ayon sa isang aeronautical historian na si Curtis Peebles, dalawang magkahiwalay na observer sa Madisonville at Vanderbilt University ang nakakita sa object gamit ang telescope. At para sa kanilang parehas ay balloon ito na may nakasabit na tila basket. Gayunpaman ang US Air Force at Navy walang kahit anong record ng pagpapalipad ng Skyhook sa area na iyon. At kahit malaki ang Skyhook, nasa 30 meters, hindi ito 100 meters na kagaya ng description ni Mantell. Sa tingin ko'y posible namang Skyhook nga ang nakita ni Mantell. Maaaring mali ang pagkakatansya niya sa sukat dahil walang ibang bagay sa background para maikumpara ang laki. Ang hugis nito at pagiging reflective tugma sa theory na yan. Ang balloon theory makakapagpaliwanag din kung bakit halos isang oras itong palutang-lutang lamang sa isang lokasyon. Mabagal ang pagtaas nito kaya't sa malayo, mukha itong nakahinto. Sa description ni Mantell, mabilis ito pero maaari din siyang magkamali dahil wala din siyang reference para sa bilis ng object. Kung nagkamali siya sa sukat at bilis, maaari din siya magkamali sa layo ng object. Common naman ang optical illusion pagdating sa aviation. Kung classified balloon project nga ito, may papaliwanag din kung bakit sinubukang i-cover up ang insidente. Yan talaga ang gagawin ng military sa kahit anong classified project. Ang katakataka sa insidente ay walang Air Force personnel ang nagbanggit ng radar data. Tiningnan ba nila? Tila walang tumingin kung nakikita ba ito sa radar. Walang saktong paliwanag sa kung anong nangyari sa mga huling sandali ni Mantell nang makalapit siya sa object. Dahil sa walang impormasyong nilabas ang military tungkol sa Skyhook launch, wala ding definitive conclusion kung ano talaga ang object. Mananatiling pagdedebatihan kung ang kasong ito ay isang kaso ng pilotong nawalan ng oxygen habang hinahabol ang isang test balloon o isang kaso ng pilotong napalaban sa posibleng extraterrestrial craft kung saan ang nagwagi ay ang UFO. Di gaya ng kasong ito na tila ang UFO pinabagsak ng isang submarine. Anong sa tingin mo? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.